Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating nightly Bible study of the Book of John. Last night po, we learned about John chapter 2 verses 1 to 11, where there was a wedding at Cana in Galilee, and Jesus turned water into wine, being his very first miracle. Ngayong gabi po, ang pag-aaralan natin ay Book of John chapter 2, mula po verses 12 hanggang 22. Babasahin ko po from the New King James Version. After this, he went down to Capernaum, he, his mother, his brothers, and his disciples, and they did not stay there many days. After this, now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves and the money changers doing business. When he had made a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and poured out the changers' money and overturned the tables. And he said to those who sold doves, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of merchandise." Then his disciples remembered that it was written, "Zeal for your house has eaten me up." So the Jews answered and said to him, "What sign do you show to us since you do these things?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "It has taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Before we proceed, let us pray first. Father God, we thank you because your words are spirit and they are life. They are life to those who find them. Tonight, as we study this book of John, chapter 2, verses 12 to 22, we ask for your Holy Spirit to guide us and to give us enlightenment. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, dito po sa John chapter 2, verses 12 to 22, makikita po natin na ang Panginoong Jesus, pagkatapos po ng kasalan ay sumaglit muna po sila kasama ng kanyang mother, brothers, and his disciples sa Capernaum. After this, he went down to Capernaum, and after that, nagpunta na po siya ng Jerusalem dahil malapit na po ang Feast of the Passover. Ang Feast of the Passover po ay inuutos ng Panginoon na i-celebrate po nila yun once a year para po maalala ang kanilang deliverance from Egypt, kung saan sila po ay nagtagal doon ng maraming panahon, more than 400 years. And they cried out to God for deliverance. Gusto po nilang lumaya. And God heard them, led them out of Egypt through Moses. Ang nangyari po doon sa night before their departure, may utos po ang Panginoon na magstay at home po sila. Magstay sila in their houses at magkatay po sila ng lamb pagdating po ng hapon papunta ng takip silim. Lamb na lalaki po, without blemish, without defect. At ito po ay i-roast po nila with bitter herbs. At kakain po sila ng unleavened bread. And of course, marami pa pong instructions ang Lord bago po sila umalis. But ito pong lamb na kanila pong kinatay, ang dugo po noon ay kanila pong ipipintura sa kanilang mga pintuan sa labas po at sa gilid at sa ibabaw po ng kanilang pintuan, para pagdaan po ng angel of death kinagabihan, ang bawat bahay po na may pintura ng dugo, those houses with the blood of the lamb painted in it, pag nakita ng angel of death yun, lalampasan niya lang po, magpa-pass over lang yung angel of death. Yun po ang ibig sabihin ng Passover feast nila. And so, ang nangyari po noon, konting background po, lahat po ng Israelite families na meron pong blood of the lamb sa kanila pong tarangkahan, sa kanila pong mga pintuan, dinaanan lang po ng angel of death, and all of them were saved. Nakaalis po sila ng Egypt, and so they were already in their promised land.
Israel. Kaya, once a year po itong nangyayari, and during this time, naghahandog po sila ng mga hayop. And in the olden times, only the high priest can go inside the temple, doon po sa most holy place, at ang high priest lang po ang pwedeng maghandog ng sacrifice. Dito po sa temple, by the way, ano po ba itong temple? Meron pong 3 temples doon sa Israel na natayo. Ang pinakauna po ay yung temple ni Solomon. Yun po ang pinakagrandeng temple nila, pinakabongga, pinakamaganda. At na well-known po ang Israel dahil sa grandest temple nila. But it was burned when the Babylonians invaded Jerusalem under King Nebuchadnezzar. So nasira na po yun, sinunog. And then ninakaw po yung ibang mga gamit doon, dinala po sa Babylon. Ang pangalawang temple po was built by Zerubbabel. After 70 years po ng kanilang deportation sa Babylon, sila po ay pinabalik muli ng Panginoon sa Israel, and they started to rebuild the second temple, which is the temple of Zerubbabel. Ito pong temple dito na binabanggit sa ating text sa Book of John chapter 2, this is already the third temple. This is called Herod's temple dahil si King Herod po ang nagpagawa nito. Sinira po yung lumang temple ni Zerubbabel, pinaganda at pinalaki. So this is Herod's temple that we are talking about here. At ito pong temple na ito ay mahalaga sa mga Hudyo because this is the place where they meet with God. This is the place where they worship God. And they are expecting to meet God there, to pray, to worship, because this is a house of prayer. Sabi po ng Lord sa Isaiah 56 verse 7, "My house shall be called a house of prayer for all nations." So, dito po nagtitipon ang mga Israelita sa temple. Ito rin pong temple na ito, dito rin po hinandog ang Panginoong Jesus, and in this temple also, Simeon and Anna were able to witness the baby Jesus, and they were blessed and they declared ang salita ng Diyos patungkol sa batang ito po. Ito rin pong temple ang kung saan ang Panginoong Jesus po ay natagpuan ng kanyang parents when he was 12 years old. His parents went to Jerusalem for the Passover feast every year. And when Jesus was 12 years old, akala po nila kasama nila si Jesus, but eventually na-found out nila, ay wala si Jesus. Tapos binalikan po nila ulit sa Jerusalem. After 3 days, they found him in the temple, listening to the teachers, and he was also asking questions and answering them. And the people na nakikinig po sa Panginoon, sabi po sa Luke chapter 2 verses 41 to 51, they were amazed at his understanding and his answers. And doon pong tinanong siya ng kanyang earthly parents na sina Joseph at Mary. Kumbaga po sa atin, i-paraphrase ko lang po, anak naman, napagod na kami ng kakahanap sa iyo, andito ka lang pala. Ang sagot po ng Panginoon sa kanila, bakit niyo ako hinahanap? I am about my Father's business. So, Jesus is saying here na ang templo, bahay ng kanyang Ama. And in John chapter 10 verse 30, Jesus says, I and my Father are one. So, ibig sabihin, kanya yung templo, siya ang may-ari. Pero pagdating niya po, dun sa temple, sabi sa John chapter 2 verse 14, and he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves and the money changers doing business. Ginawa na pong palengke ang kanyang bahay panambahan, bahay na panalanginan, naging palengke. Imagine mo yon, pag ikaw isang Hudyo, na, or isang Gentile believer na malayo pa po ang iyong pinanggalingan, nag-sacrifice ka ng iyong time, ng iyong effort para pumunta doon, expecting to pray and to worship God. Pagdating mo, ala, ang ingay-ingay, ang gulo-gulo, mabaho, maingay yung mga hayop, mababaho sila kasi syempre nagdudumi ang mga hayop. Ano po? Paano ka makapag-pray? How can you have time to pray? How can you worship God with a situation like that? Madumi, mabaho, wala kang space ng intimacy mo, ng worship mo sa Panginoon. Nagalit po ang Panginoong Jesus. He was angry. Why was he angry? Because the temple was dirty. Ang sabi po dito sa John chapter 2, verse 15, when he had made a whip of cords, gumawa po ang Panginoon ng lubid na panghagupit.
More likely, doon po sa mga cages ng mga hayop or yung mga tali doon sa mga hayop, gumawa po siya ng whip of cords. And then, panghagupit po, he drove them all out of the temple. Pinaalis niya silang lahat with the sheep and the oxen, yung mga tupa at ang mga baka. At pinang-overturn niya po ang mga changers' money at ang mga mesa nila na pinanggamit. Ayaw po ng Panginoon ng kanyang temple ay nadidesecrate or nadudumihan. Gusto po ng Panginoon ang kanyang pong temple ay malinis. Amen. Praise God. Okay. Ang Panginoon po, sabi po sa Acts chapter 7 verse 48, however, the Most High does not dwell in temples made with hands, sa Tagalog, pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. So hindi po nakatira ang Panginoon sa mga templo na gawa lamang ng tao. But you know, in the New Testament, in the book of Matthew chapter 12 verse 6, sabi ng Panginoong Jesus, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Tinutukoy po niya ang kanyang sarili dito. Bakit? Dahil siya po ay Diyos. Jesus is God and Jesus is Lord. Higit pa po siya. Siyang dakila kaysa templo. Sa atin pong mga New Testament believers, ang temple po ay the place of worship. It's not anymore the church building. It's not even the place where we gather to worship. The temple of God is ourselves. Ang sabi po sa 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa John chapter 1 verse 12, pag tayo ay nagtiwala kay Jesus, na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Jesus died for our sins, according to the scriptures, and on the third day, He rose again. At ginawa niya po yun bilang kabayaran ng ating kasalanan. Dahil sabi po ng Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Tayo po ay maliligtas. Sabi ng John chapter 1 verse 12, to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right. Binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung ikaw at ako ay naniniwala na si Jesus ang nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan, by His death, substitutionary death, on the cross of Calvary, we will be saved. At dahil tinubos na tayo ni Jesus, tayo ay Kanya na. 2 Corinthians chapter 6 verse 16, hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. So hindi na po tayo pagmamay-ari ng ating mga sarili. I mean, we don't own ourselves anymore. God owns us. God owns you. God owns me if we are believers in Jesus. He owns our bodies as His temple. Tayo po ang templo ng Diyos. We do not own ourselves. Kaya nga po, ang sabi ni Pablo sa Efeso, chapter 4, verse 1, ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo ng nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Kung tayo po ay templo ng Diyos, are we willing for Jesus to come and cleanse us? Pag dumating kaya ang Panginoon sa templo natin, sa puso natin, sa buhay natin, masumpungan ba niya or madadatnan ba niya na ang templo ay malinis? Or kaya baka pagdating niya ang templo ay marumi? Di ba po masarap pumasok sa bahay na malinis? Pero yung pagpasok mo sa bahay na marumi, gusto mo maglinis muna. At pag nalinis mo na, ang sarap ng pakiramdam ng malinis na bahay. Amen po. Our God is a God of cleanliness. Kaya yung mga dumi na templo noon,
Nilinis ng Diyos, tinanggal niya po ang mga marurumi, tinanggal niya ang kasalanan. Kasi po nakikita niyang kasalanan doon, nangungurakot na po yung mga high priest, tinataas na po nila, minamahal, ginagawa nilang mas mahal yung presyo ng mga hayop na binibenta nila sa mga tao, lalo na yung mga mahihirap. Kawawa po, naabuso po ang mga mahihirap at wala po silang choice. Dahil po dun sa temple, kailangan po yung tinatawag na temple tax bayaran. At pwede mo lang po yung bayaran kung gagamit ka ng temple coin. Kaya may mga money changers kasi pag galing kayo sa iba-ibang lugar, iba-ibang klase ng pera, magpa-change muna kayo ng pera doon para katanggap-tanggap. Para kumbaga, galing ka sa ibang lugar, hindi matanggap yung peso mo dito sa Singapore or yung Malaysian ringgit or yung Indonesian rupiah. Magpa-exchange ka muna ng Singapore dollar para pong ganon. So, nakita po ng Panginoon yung mga kamalian, karumihan na yon, kaya niya po sila pinaalis. Ang ating pong tanong ngayon, pag dumating kaya ang Panginoon sa ating templo, sa ating buhay, sa ating puso, ano po ba ang kanyang mararatnan? Will He find a temple that is dirty? Is there anything na kailangan po bang linisin ng Panginoon? Meron po bang dungis ng kasalanan sa ating mga buhay? Or malinis po ba ang templong dadatnan ng Diyos? Gusto ko pong magbasa ng isang verse, Psalm 119 verse 9. Paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? How can a young man keep his way pure, or keep his heart pure, or keep his temple pure? By living according to your word. Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. By living according to the word of God. Ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Sabi po ng Psalm 119 verse 105. Ano kaya ang mga bagay na dapat alisin sa ating mga buhay? Sabi po ng Efeso 4:31, alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway-away, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Colossus 3:8. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil or alisin ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. 1 Peter chapter 2 verse 1. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran niyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. So kung ito po ang mga dapat nating alisin sa ating buhay, ano naman po ang dapat nating gawin? Sabi, nabanggit ko po kanina, by living according to the Word of God sa Psalm 119 verse 9. Kaya kailangan po talaga magbasa tayo ng Bible every day para makilala natin ang Panginoon so that our faith in God will increase. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Sabi po ng Romans 10:17. Sabi po ng Colossians 3 verse 12. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Sabi naman po ng 1 Peter chapter 5 verse 5. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat ng mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, kinamumuhuyan ng Diyos ang mga mapagmataas. Ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. So tayo po bilang mga new creations in Christ Jesus, ang lumang tayo, dapat mamatay na po. The old is gone, the new has come. If anyone is in Christ, sabi ng 2 Corinthians 5:17. At dito po sa John chapter 2, verse 19.
When Jesus answered them, He said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Kasi po, nung pinalayas or pinaalis niya yung mga hayop at yung mga nagtitinda at yung mga money changers, sabi nila, "What sign do you show to us since you do these things?" Kumbaga, inamin din nila na mali sila. Parang nilang sinasabi na, bakit mo kami kinukorek? Sino ka ba? Ano ka ba? In other words, they're like asking Jesus, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Diyos? Bakit ka may authority? Anong karapatan mo na paalisin kami dito? Sino ka ba? Mas mataas ka ba sa amin? Parang ganun po ang kanilang sinasabi. At ang ganda po ng sagot ng Panginoong Yesus. Sabi niya po sa John chapter 2 verse 19, Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Now Jesus was telling them na dinidestroy na nila yung temple, not really yung actual, but sinisira nila dahil sa maling gawa. Kumbaga, front lang yung religiosity, front lang yung very religious sila sa outside, pero yung loob nila, greedy for money. Dahil nag-charge sila ng napakataas na mga rates doon sa mga tao. Ayaw po ng Diyos ang ganun. And so, when Jesus said, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up," He was also talking about His own death and His resurrection. Na after He died, 3 days later, He will be resurrected. By the way, ito pong temple was destroyed eventually by the Romans in 70 AD. So wala na po, sira na po lahat yung 3 templo na physical na ginawa ng tao. But God said, He has tabernacled with us. He will tabernacle with us. Actually, He did that in John chapter 1 verse 14. Nung po siya ay nagkatawang tao. And the Word became flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao ang Panginoong Yesus upang maging mamuhay kasama natin. At ang Panginoong Yesus po, siya lang po ang the only way to the Father. Sabi po niya, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me." Ang tanong ko po ngayong gabi para sa ating lahat, if Jesus comes to our temple, to your body, to your heart, will He find any dirt of sin? Ano po kaya ang masusumpungan ng Panginoon? Marumi, kasalanan, or malinis na puso? Sana po ngayong gabi, tayo po ay magsiyasat ng ating mga puso at isipan at maghambol po tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness." Paano malinis itong temple? Kung tayo po ay magsisi, maghambol ng ating mga sarili. At kung tayo po ay mamumuhay according sa salita ng Diyos. Let's pray. Father, we thank You that You are a God who cleanses Your temple. Kaming mga templo Mo, Panginoon, templo ng Inyong banal na Holy Spirit. Linisin Niyo po kami sa karumihan ng aming mga kasalanan. We confess that we have sinned and we have fallen short of Your glory. But we thank You that Your blood shed on the cross of Calvary has washed away our sins. And we thank You that if we confess our sins, You are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Thank You for Your words, Lord, because they are a lamp unto our feet and a light unto our path. Patuloy Niyo po kaming i-guide sa aming spiritual walk bilang mga Kristiyano dito sa mundo, bilang mga liwanag, Panginoon, at asin, upang kami po ay makabigay ng kaluwalhatian sa Iyong pangalan. May our lives glorify Your name. We give You praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating Bible study sa gabing ito. Bukas po ulit, 10 o'clock, join us sa ating nightly Bible study of the Book of John. Aralin po natin bukas ang John chapter 3. Thank you po muli. God bless you, and we love you with the love of the Lord.